Isagani, nabalitaan mo na bang nangyari sa Babaylan? Ang sabi ng dato nagkasakit daw eh. Oo, pero nakapagtataka lang ang pagkakataon. Simula nung may bagong lipat sa lugar natin, hindi na bumalik pa ang lakas ng Babaylan. May kinalaman bang dalawa? Parang wala namang kakaiba sa dalawang magkapatid na yun eh. Matanda na rin naman ang Babaylan. Kung sa bagay, ewan ko ba, hindi ko lang matanggal ang kutob ko. Sa tingin mo, oras na kaya para gumawa ulit ng ritual? Ano nga ba ang dahilan kung bakit bigla na lang nagkasakit ang kanilang Babaylan? May kaugnayan kaya ito sa bagong lipat nilang kapitbahay? Kung nais mong malaman ang rason sa masamang kutob ni Josep, pakinggan ito hanggang sa huli. Magandang araw ho, Sir Jupiter. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Josep. Simula pa nung bata pa ako, naturuan na ako ng ama ko sa pagiging isang albularyo, kaya namuhay rin akong isang albularyo kasama ang kaibigan kong si Isagani. Si Isagani ay isang manunugis ng aswang sa bayan namin. Kilala ang kanilang pamilya sa pagiging agresibo at maliit ang pasensya. Naturingan silang kakaiba sa lahat at sa takot ng mga kapitbahay namin na magkasala sa kanila. Iilan lang ang nagbalak na makipagkaibigan sa kanila. Pero ang pamilya namin ay matagal nang malapit sa kanila dahil na rin sa mga trabaho namin. Maaga kaming naulila kaya lumaki kami ni Isagani na magkatuwang sa buhay. Magkasama kaming tumutugis ng aswang sa tuwing may lumalapit sa aming mga kliyente. Isa sa mga hindi namin makalilimutang trabaho ay nung may tinanggap kaming kliyente na humingi ng tulong sa amin dahil ang bayan daw nila ay pinamumugaran na ng aswang. Lumipat kami sa kanilang lugar na nasa bundok upang mas madali naming magawa ang trabaho namin. Hindi nga nagkamali ang kliyente namin dahil kahit mismo kami ay hindi makapaniwala sa dami nila. Pero hindi naman yun sapat para maging problema sa amin ni Isagani. Sanay na kami sa ganoong trabaho. Paunti-unti tinugis namin ang mga aswang sa lugar nila hanggang sa tuluyan na nga silang maubos. Ang iba namang mga aswang ay naisipang lisanin ng lugar dahil hindi na nakayanan ang bangis namin. Marami kaming natanggap na mga kliyente noon dahil sumikat ang aming mga pangalan. Pero hindi naman yun nagtagal. Sa bawat taong lumipas, pababa ng pababa ang mga kasong natanggap namin hanggang sa dumating ang araw na wala na nga ni isa ang humingi ng tulong sa amin. Ilang taon na ba matapos nating makatanggap ng trabaho? Magsasampu na, Sep. Bakit? Huwag mong sabihin balak mong bumalik. Kahit pag gustuin natin, wala na tayong mga kliyente. Nabimiss ko lang siguro ang mga araw na yon. Hindi ko lang siguro maiwasang isipin yon dahil sa Babaylan. Kung sa bagay, kahit ako rin mismo, nangangati rin minsan ang kamay ko para manugis ng mga aswang eh. Pero mas mabuti na ito. Malaya ng mga tao rito. Nangangahulugan ding wala nang masyadong mga aswang ang nanggugulo. Hindi na nakapapanibago sa amin ang sitwasyong ito na natigil kami sa pangangaso ng mga aswang dahil humupa na rin ang mga kaso ng aswang. Sa panahon ng aking ama may pagkakataon din na ganito ang nangyari kaya napilitan si Itay na humanap ng ibang trabaho. Ito rin kami ni Isagani, piniling maging magsasaka. Ginawa naming taniman ng mga gulay ang kaunting parte ng bundok katabi kung saan nakatayo ang bahay namin. Sa panahon namin, hindi pa mahigpit ang mga pulisya kaya malaya kaming nakakapagkaingin upang gawing taniman ng mga gulay. Hindi naman namin kinamumuhian ng ganoong pamumuhay. Sa katunayan, kontento na kami ni Isagani sa ganon. May mga pagkakataon lang talagang hindi namin naiiwasang isipin ang dati naming trabaho. Lalo na't mayroong lumalaking kutob sa puso ko dahil sa sitwasyon ng Babaylan. Kahit na ilang taon nang lumipas matapos kong tumanggap ng trabaho bilang isang albularyo, hindi naman nawawala ang kakayanan kong makadama kapag may papalapit na sakuna.
Nga pala, Sep. May bibili sa mga kalabasa natin. Pupunta raw sila mamaya kasi gusto nilang sila mismong kumuha. Talaga? Sino? Taga rito lang ba sa atin? Oo, yung bagong lipat. Si Mami Esmeralda. Tsaka yung kapatid niya. Nakalimutan ko pangalan eh. Ah, yung mga anak ng may-ari ng malaking bahay rito? Oo, yun nga. Nakasalubong ko si Mami Esmeralda kanina habang bumababa ako para kumuha ng tubig sa ilog. Si Esmeralda ay isang dalaga na galing sa Maynila at pansamantalang naninirahan kasama ang kapatid na si Elizabeth sa baryo dahil mayroon silang rest house. Mayaman ang pamilya nila. Ang ama nito ang nagpatayo sa rest house matapos mawili sa ganda ng mga tanawin sa lugar. Sa pagkakaalam ko, mahilig din kasi ang ama nitong magpunta sa iba't ibang kabundukan dito sa Pinas. Katulad ng sinabi ni Isangani, nagpunta si Esmeralda sa amin. Kinis at puti pa lang ng balat niya, halata talagang hindi taga-bundok ang kagaya niya. Sinamahan namin siya sa taniman namin at tinulungan din siyang pumili ng mga magagandang kalabasa. Okay na ho ba ito, ma'am? Ititimbang ko muna kung ilang kilo lahat. Opo. Maraming salamat ho. Meron po sana akong itatanong sa inyo. Kung okay lang po. Ano po yun? Narinig ko kasi sa mga taga rito na may albularyo daw sa inyo. Ah, opo. Meron nga po. Ito po kasama ko si Osep. Mayroon po ba kayong sadya sa akin, ma'am? May gusto lang po sana akong ikonsulta sa inyo kung okay lang ho. Ang sabi ho kasi sa akin, hindi na raw ho kayo tumatanggap ng kliyente. Ah, hindi naman sa ganon. Sadyang wala ng mga kliyenteng lumalapit sa amin kaya iniwan na rin namin ang dati naming trabaho. Pero kung may problema ho kayo, handa po kaming makinig. Salamat po. Ang totoo po niyan, gusto ko sanang ipatingin sa inyong kapatid ko si Elizabeth. Madalas po siyang magising sa gabi at sugatan ng mga kamay. Minsan, naabutan ko na lang na may putik o dugo ang mga paa niya. Kapag tinatanong ko naman siya, umiiling siya na para bang natatakot na magsalita. Kailan ito nagsimula, ma'am? Matagal na ho ba? Nung nagbakasyon kami nung nakaraang taon sa isang beach resort, muntik na siyang maaksidente sa pagtawid niya dahil sa malakas na takbo ng isang motor. Nadaplisan ng tuhod niya, kaya dinala ko siya sa klinik noon. Naalala ko pa kung paano siya naging tulala sa mga oras na yon. Ang akala ko, dahil lang sa gulat sa nangyari. Pero matapos ang ilang araw, naririnig ko nilang siyang sumisigaw sa loob ng kwarto niya. Ano naman ang mga sinisigaw niya, ma'am? Mga salitang, lumayo kayo sa akin. O anong gagawin niyo sa akin? Pero nung buksan ko ang kwarto niya, wala naman siyang kasama. Pinatingin na raw nila sa doktor ang babae pero walang makitang kakaiba ang doktor. Dahil sa kakaibang akto ni Elizabeth, mabilis na kumalat sa lugar nila ang nangyayari sa babae at naging pulutan sila sa mga usapan. Maraming haka-haka sa paligid nila pero lumamang ang paratang na baliw ang kanyang kapatid. Sinundan yon ng mga kwentong walang katuturan at gawa-gawa lang para tuluyang masira ang imahe ng babae. Kagaya na lang nito, dati pa raw nilang napapansing kinakausap ni Elizabeth ang sarili ng mag-isa. Dahil doon, wala nang nagbalak pang makipag-usap kay Elizabeth. Kahit ang mga kaibigan nito ay takot na sa kanya. Naisipan ng ama nilang papuntahin sila sa bayan namin para malayo ang kapatid sa mga mapanghusgang mga mata. Mukhang sinapian yata ang kapatid mo, ma'am. Sa tingin ko rin. Pero hindi kami eksperto sa mga nasasapian. Mas mabuting humanap na lang kayo ng iba. Ganun ba? Wala ho ba talaga kayong paraan para matulungan ng kapatid ko? Nakapokus lang po kami sa mga aswang. Pero ewan ko sa kasama ko kung gusto niyang tanggapin. Ano, Sep? Susubukan mo ba? Sige. Pero hindi ko maipapangakong matutulungan ko ang kapatid mo. Kinabukasan, nagtungo kami sa kanila.
Nasa labas pa kami ng kanilang bahay nang makarinig kami ng ingay mula sa loob. Nagtatalo ang dalawang magkapatid. Ellie, huminahon ka. Walang mangyayaring masama sa'yo. Ayoko, ate. Hindi itong sinabi mo sa akin. Akala ko ba magbabakasyon lang tayo rito? Bakit may bitbit kang albularyo? Para sa'yo to, Ellie. Para gumaling ka na. Gusto mong gumaling na rin, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin na wala nga akong sakit? Wala akong kapansanan. Papapahamang tayo sa ginagawa mo eh. Kung ganun, mas mabuting magpatingin nga tayo sa albularyo. Alam mo sa sarili mong may problema ka. Kaya pakiusap. Makinig ka muna sa akin. Kahit ngayon lang. Nagkatinginan kami ni Isagani. Ayaw magpatingin ng nakababatang kapatid ni Esmeralda. Ang ginawa ko na lang habang naghihintay kaming pagbuksan ay inobserbahan ko ang paligid ng bahay nila. Kung mayroong espiritu sa malapit, mararamdaman ko yun. Pero walang kakaibang nasagap ang aking katawan. Oho? Ma'am Esmeralda? Kami ho ito. Sandali lang ho. Elizabeth, kahit ngayon lang ha? Please, sumunod ka muna, okay? Magandang umaga ho. Pasok po kayo. Eto ho pala ang kapatid ko, si Elizabeth. Elizabeth, siya si Isigani at ang kasama niya naman ay si Osep. Ang albularyong titingin sa'yo. Sinabi ko na, kahit ano pang gawin mo, wala kang makikita sa akin. Hindi ako may problema. Mukhang may punto ka nga, ma'am. Walang kakaibang enerhiya sa labas ng bahay ninyo. Pati na rin ho sa inyo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nakakaranas ng mga ganong sintomas? Kasi base sa pananalita mo, mukhang may alam ka. Ano naman? Wala rin kayong magagawa. Hindi nyo kakayanin ang bangis nila. Kayo lang din na masasaktan kapag nagpumilit kayo. Nanatiling tahimik si Elizabeth pagkatapos niyang banggitin yun, pero bakas sa mukha niya noon ang pag-aalala. Kung ang pag-aalalang yun ay para ba sa amin o sa kanilang magkapatid ay hindi ko alam. Pero isa lang ang nasisiguro ko, alam ni Elizabeth ang ginagawa niya. Napunta ang tingin ko sa nakakrus niyang mga braso at doon ko napansin ang mga peklat na para bang kinalmot yun. Mayroon ding mga sugat na presko pa at kagaya ang porma nito sa mga gumaling na. Dahil wala nang balak magsalita ang kapatid ni Esmeralda, hindi na rin ako nagpumilit pa. Bagkus tinawag ko si Esmeralda sa labas ng bahay nila upang kausapin siya. Pasensya na ho kayo sa kapatid ko. Isa rin ito sa problema namin eh. Ayaw niya ring magpatingin. Okay lang. Gusto ko lang din sabihin ang opinyon ko. Kagaya ng sinabi ko kanina, walang kakaibang enerhiya sa paligid ng babae. Kaya dalawa lang ang naiisip ko. Hindi siya sinasapian o hindi pangkaraniwang espiritu ang sumasapi sa kanya. Ganun po ba? Ano po sa tingin niyo ang sumasapi sa kanya? Hindi ho ako sigurado, ma'am eh. Pero base sa mga sugat niya, Parang makakalmot ang isang nilalang. Parang isang aswang. Kabisado ko kasi ang mga guhit na nagagawa ng mga kalmot ng aswang. Napansin ko rin kanina ang mga sugat niya. Malabong sariling kagagawan niya yon, lalo na't nagkapeklat sa lalim ang mga sugat niya. yun din sanang sasabihin ko eh. Ang nakapagtataka lang, walang reaksyon ang bitbit kong langis. Wala rin ako maramdaman kaya mahirap magbitaw ng konklusyon sa sitwasyon ng kapatid mo. Pasensya na ho, ma'am. Gusto pa po sana naming tumulong pero mukhang hanggang dito na lang ang kaya namin. Hindi sumagot si Esmeralda noon. Nanatiling nakayuko ang ulo niya. Ang nasa isip namin ni Isagani noon ay baka nawalan na siya ng pag-asang matulungan ng kapatid at pinoproseso pa ang nangyari. Kaya pinili na lang naming maglakad noon paalis. Pero bago pa kami makalayo, narinig namin ang kanyang boses. Tinatawag kami. Tumakbo siya papalapit sa amin.
Sandali lang ho. May gusto po akong aminin sa inyo. Ano ho yun, ma'am? Ang totoo, meron akong detaling hindi sinabi sa inyo. Marami nagsasabing magagaling kayo. Pero hindi ko pa nakita mismo ang kakayahan nyo kaya sinadya kong huwag mo nang sabihin sa inyo ang tungkol sa bagay na to. Pero dahil sa ipinakita nyo kanina, masasabi kong matalas at matalino nga kayo. Anong ipinupunto niyo, ma'am? Alam ko nang hindi sinasapian ng kapatid ko. Dahil nagpunta na kami sa isang espiritista dati. Meron daw ibang nilalang na umaaligid sa kanya. Hindi alam ng espiritista kung paano pupuksain ang nilalang na yun. Kaya iniwan niya sa akin ang batong ito. At sinabi niya rin sa akin na hanapin ko raw kayo. Isang mutyang bato? Oho. Ang sabi ng espiritista sa akin, magbabago raw ang kulay nito kapag merong aswang sa paligid. Doon ko naunawaan kung bakit gusto ni Esmeraldang tingnan namin ang kapatid niya. Kahit na sinabi na naming wala kaming masyadong alam pagdating sa mga sinasapian. Dahil may duda na pala siya. At dahil sa mga binitiwan naming salita, tumaas ang kanyang suspetsya. Pinili niyang pagkatiwalaan kami at ipakita ang mutyang bato na ibinigay ng isang espiritista sa kanya. Alam kong lihitimo ang mutyang batong iyon dahil nararamdaman ko ang lakas nito. Mayroon ding mutyang bato si Isagani. Ang ipinagkaiba nga lang, hindi nagbabago ang kulay sa kaibigan ko. Ang mutyang bato na mayroon si Isagani ay ginagamit na sandata para sa mga aswang. Bininyagan ang kanyang mutyang bato upang magkaroon ng kapangyarihang agnasin ang katawan ng matatamaang aswang. Binabalak niyo bang paslangin ang aswang na umaaligid sa kapatid mo? Ganun nga ho. Pero kahit meron ako ng batong ito, hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Kahit isang beses, hindi ko pa nakikita ang aswang na sinasabi ng espiritista. Hindi ko rin nasasaksiyan pang magbago ang kulay ng mutyang bato na hawak ko. Para bang alam ng nilalang na meron akong paraan para maramdaman siya? Posible nga ho yan. Dahil may mga aswang na tuso. Isagani, anong suggestion mo rito? Pwede bang sa amin na munang mutyang bato? Mas mabuting hawak muna namin ito para lumayo ang atensyon ng aswang sa inyo. Paano kung atakihin na naman ang kapatid ko? Tawagin ninyo kaagad kami. Mas mabuti rin yatang kinamang Chris muna tayo mananatili para mas madali nating mapuntahan sila Ma'am Esmeralda. Ano sa tingin mo, Isagani? Pumayag naman ang kaibigan ko. Magkapit-bahay lang si Mang Chris at Esmeralda. Ang bahay naman namin ni Isagani ay kailangan pang akyatin at lakarin ng ilang metro mula sa baryo, kaya mas mainam na doon muna kami kina Mang Chris. Pagkatapos namin kausapin si Esmeralda, nagpunta kaagad kami kay Mang Chris para magpaalam sa kanya. Naabutan namin siyang pawisan ang mukha. Mang Chris, okay lang ho ba kayo? Gaano ba kalayo ang itinakbo ninyo at grabe ang pawis ninyo? Ay nako, hindi ako tumakbo. Nabigla lang ako sa inspeksyon na isinagawa sa akin. Galing kasi akong syudad. Alam niyo namang may takot ang matandang ito sa mga militar. Inspeksyon ho? Para saan? Hindi niyo pa ba alam? May mga militar sa sentro natin. Nandoon sa bundok ang kampo nila. Ang iba sa kanila iniinspeksyon ang mga nanggaling sa syudad. Ang iba naman ay inaatasang magpatrolya sa buong lugar. Bakit naman sila napunta sa atin? May operasyon ho ba silang gagawin dito? Pasensya na iyo. Yung asawa ko ang may alam. Hindi kasi ako masyadong nakinig sa kanila kanina. Kasi nga ay nadatnan na ako ng kaba. Si Mang Chris ay may masamang karanasan kaugnay ang mga militar. Hindi naman siya sinaktan pero naging saksi siya sa isang crossfire dati. Simula noon kapag nakaririnig siya ng putok ng baril o nakakita ng mga sundalo, namamawis na kaagad siya at hindi nakakapag-focus sa nangyayari sa paligid niya. Ba't pala pumarito kayo rito, iho?
Ihingi ho sana kami ng pabor sa inyo. Simula po bukas. Pwede po bang dito muna kami makituloy sa inyo? Eh bakit di ho? Nagka-problema ba sa inyo? Hindi naman ho. Meron po kasi kaming bagong kliyente ngayon. Sina Ma'am Esmeralda at Ma'am Elizabeth. Medyo tuso yung dadakipin naming aswang ngayon at dahil malayo yung bahay namin sa kanila, mahihirapan kaming umaksyon kaagad. Ay nako, nagbalik na naman ba ang mga aswang dito sa atin? Aalamin pa ho namin, Mang Chris. Kaya kung okay lang ho sa inyo, Ay, walang problema mga iyo. Pero pagdating sa mga pagkain ninyo, wala pong problema, Mang Chris. Hindi ho kami magpapabigat sa inyo. siya sige. Kung wala na kayong sasabihin pa, papasok na ako sa loob. Ang plano namin ni Isagani noon ay babalik na sa bahay namin pero dahil sa nalaman namin mula kay Mang Chris, nagpunta muna kami sa sentro para malaman ang nangyayari sa lugar namin. May mga militar na talagang dumadaan sa amin dati pa lang pero yun ang unang pagkakataon na pumarito sila sa lugar namin at gusto naming malaman ang pakay nila. Pagdating namin sa sentro, may 2 truck ng militar ang nakapasada ron. Sa paligid ay mga sundalong daladala ang malalaki nilang armas sa pagpapatrolya. Lumapit kami ni Isagani sa isa sa kanila. Magandang umaga ho, sir. Magtatanong lang ho sana kami. Mayroon ho ba kayong operasyon dito sa bayan namin? Magandang umaga ho. Opo. Kasalukuyan po kaming naka-estasyon sa inyo. May report po kasi kaming natanggap mula sa mga kasamahan namin na inatake raw po sila ng mga... Ng mga ano, sir? Bawal po ba namin malaman? Hindi naman ho. Mayroon daw pong mga aswang ang nanggugulo sa lugar ninyo. Nandito ho kami para siguraduhin ligtas ang lugar na ito. Nagpunta po kayo rito para puksain ng mga aswang, ganun ho ba? Matagal na hong walang mga aswang dito. Napuksa na namin sila. Ang iba pa nga lumayas na. Kayo palang sinasabi ng mga tao ritong albularyo at manunugis ng aswang. Osep at Isagani. Tama po mga sir? Ganun nga po. Mas mabuti pong makapagtulungan na lang kayo sa amin kaysa magmayabang na kayo ang nauna sa lugar na ito. Nagmamayabang? Sinasabi ko lang totoo. Isagani, tama na. Pasensya na ho, sir. Makakaasa po kayo ng ulat sa amin kung sakali mang mayroon kaming matunugan sa lugar. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng isang sundalo at ni Isagani kaya hinila ko na siya palis doon. Ayoko magkaroon ng away sa pagitan namin lalo na't masama ang tingin nito sa amin. Mabuti na lang at nakinig sa akin si Isagani kahit pakitang-kita ko na ang pagkunot sa noo niya. Bukod sa ugali ng kaibigan ko, may malalim pang dahilan kung bakit nagalit siya. Kagaya ni Mang Chris, may masamang karanasan ng kaibigan ko sa isang sundalo dati. Hindi ko na matandaan ang detalye. Pero ang nangyari, pinagbintangan siyang siya ang hinahanap nilang magnanakaw nung isang beses na nagpunta kami sa syudad. Pero siyempre napatunayan yung hindi totoo, pero imbis na humingi ng paumanhin ng sundalong nagbintang sa kanya. Sinisi pa ang mukha ng kaibigan ko kung bakit raw kasi kung makatingin si Isagani ay parang papatay na raw ng tao. Nainsulto ang kaibigan ko at magmula noon, nag-iba na ang pananaw niya sa mga militar. Problema ng taong yun. Akala mo siyang may-ari sa lugar na ito kung makapagsalita? Hayaan mo na. Ginagawa lang din naman nilang trabaho nila. Kailan pa nagkaroon ng pakiang mga militar sa mga aswang? Nakapagtataka nga yun eh. Kita mo bang ekspresyon sa mukha nila? Mukha nga nababagot na sila eh. Alam ko tumatakbo sa isipan nila. Hindi sila naniniwala sa mga aswang. Sa tingin ko nga napilitan lang yung iba. Wala naman tayong magagawa ron eh. Hayaan na lang natin. Kung talagang ang pagpuksa ng aswang ang ipinunta nila rito, di mas pabuti. Sa ngayon, isipin na lang muna natin ang tungkol kina Ma'am Esmeralda at Ma'am Elizabeth. Dahil sa sinabi kong yun, nalipat kaagad ang atensyon ni Isagani at nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha.
Halata sa mukha niya ang pananabik na muli na naman kaming mga ngaso ng aswang. Hindi ko rin matatanggi nun na may saya sa aking puso dahil sa wakas, muli na naman kaming makapagtatrabaho bilang albularyo at manunugis ng aswang. Nung gabing yon, hinanda ko na ang mga kagamitan na dadalhin namin bukas sa bahay ni Mang Chris. Ganon din si Isagani. Inihanda nito ang paborito niyang sibat. Ang mutyang bato mula kay Esmeralda ipinailalim ko sa ritual upang ikubli ang presensya nito at gawin ding isang sandata kagaya ng kay Isagani. Malakas kasi ang presensya ng mutyang bato at sa tingin ko noon yun ang isang rason kung bakit nalaman ng aswang ang tungkol dito. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta kina Mang Chris. Habang papunta kami sa kanila, naabutan namin si Mang Chris at Aling Loren, ang kanyang asawa. Nakausap si Esmeralda. Totoo ba? May inatake raw kagabing sundalo malapit sa inyo. Opo. Kaya nga po binisita nila ako kaninang umaga para hingi ng statement ko. Umusta naman ang sundalong inatake? Nawawala po siya. Ang baril at ang bakas ng dugo na lang ang naiwan. Sa ngayon, hinahanap pa ng mga sundalo ang kasamahan nila. Magandang umaga ho sa inyo. Ano pong nangyayari dito? Nandito pala kayo. May inatake raw ng aswang kagabi malapit kina Esmeralda. Ano? Okay lang ho ba kayo? Okay lang naman kami. Hindi ko rin nakita ang buong nangyari. Nagising na lang ako kagabi dahil sa matinis na sigaw ng kapatid ko. Pinuntan ko kaagad siya sa kwarto at natagpuang may dinudungaw siyang mula sa bintana. Pagtingin ko sa baba, mga armas at dugo sa bakuran na lang ang naabutan ko. Okay lang naman ba ang kapatid ninyo? Sa ngayon, nakakulong lang siya sa loob ng bahay. Ayaw niyang lumabas. Magandang umaga. Maaari ka ba naming makausap saglit? Sir Osep, At ano naman ang kailangan nyo? Isagani, kumalma ka. Ano pong pakay nila? may inatake sa mga kasamahan ko kagabi. At nais lang naming humingi ng opinyon mo tungkol dito. Total, eksperto mo ito di ba? May paraan ba para matrace namin ang umatake sa kasama namin? Meron naman ho. Susubukan namin hanapin ni Isagani ang kasama ninyo base sa mga bakas na naiwan. Kung aswang nga ito, mag-iiwan ito ng kanilang matapang na amoy. 3 sundalo ang nasa harapan namin noon at kahit na humihingi sila ng tulong sa amin, nandoon pa rin sa tingin nila ang panghuhusga at pagdududa. Lumapit ang isa kay Esmeralda at may iminulong doon sa babae. Hindi ko yung pinansin dahil wala rin naman akong marinig. Pero ang katabi kong si Isagani ay matalas ang pandinig, kaya agad nitong binulyawan ang sundalong lumapit kay Esmeralda. Mawalang galang na ho, sir. Pero bakit nyo naman pinagbabawalang lumapit sa amin si ma'am? Mukha ho ba kaming may nakakahawang sakit? Ano bang sinasabi mo, sir? Wala kaming sinasabing ganun. Hindi ikaw kundi ang kasama mo. Kung gusto nyong humingi ng tulong sa amin, umayos kayo. Hindi yung maghahari-harian kayo sa lugar na to. Anong sinabi mo? Pasensya na ho. Mas mabuti pang pumasok na kami sa loob. Kakausapin na lang ho namin kayo kapag may nahanap na kami. Hindi, Joseph. Kailangan linawin muna natin ang hinihingi nilang kooperasyon. Mga sir, mahirap po sa aming makipagtulungan sa inyo kung kayo po mismo ay pinagdududahan kami at sa mga pinaniniwalaan namin. Paano kami tutulong sa inyo kung una pa lang hinuhusga na ninyo kami? Pasensya na kung ganun. Ang naging dating namin sa inyo. Hindi naman nabago sa amin o sa akin ang mga narinig tungkol sa mga aswang. Sa katunayan, marami na kaming narinig ng mga usap-usapan dati pa lang. Hindi ko lang masasabing naniniwala kami ng buo dahil hindi pa kami nakakaengkwento ng mga sinasabing nila lang. Pero kahit ano pa man yon, kung may aswang nga ba rito o gawain lang ng isang hindi pa nalalamang grupo ang nangyari sa kasamahan namin kagabi, hindi pa rin magbabago ang kagustuhan namin protektahan ang lugar na ito. Dahil yun ang trabaho namin. Salamat ho, sir. Ganon din naman ho ang gusto namin.
Siguro, respetuhin na lang natin ang paniniwala ng isa't isa. Dahil sa paliwanag ng sundalong si Jomer na tahimik si Isagani, nakatulong yun upang humupa ang inis na nararamdaman niya sa mga militar. Tinulungan ako ni Aling Loren noon na hilahin si Isagani palayo sa mga sundalo upang hindi na humaba pa ang usapan. Sa tingin ko rin naman noon nakatulong din kahit papaano ang sinabi ni Isagani na tratuhin kami ng mas maayos kung gusto nila ang kooperasyon mula sa amin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, kaagad kong binigyan ng kaunting sermon si Isagani. Kailangan niya pa rin kontrolin ang sarili upang makaiwas sa gulo. Sino ba kasing hindi magagalit doon? Kung makatingin parang mga manloloko tayo, ang kakapal ng mga mukha. Naiintindihan ko. Pero mas mabuting pabayaan na lang natin sila. Mag-focus na lang tayo sa importante. Kailangan nating tingnan ang mga bakas na naiwan sa pag-atake. Ako nang bahala ron. Mag-focus ka kay Ma'am Elizabeth. Oo nga. Kailangan ko siyang kausapin ulit. Mukhang hindi binanggit ni Ma'am Esmeralda ang nakita ng kapatid niya sa mga sundalo. Siguro nga. Base sa reaksyon ng sundalong yun, hindi siya nagtanong tungkol kay Ma'am Elizabeth. Pagkatapos naming ayusin ang mga kagamitan namin, nagtungo kaagad kami sa tabi ng bahay nila Esmeralda kung saan naroon ang mga bakas ng dugo na naiwan. Sabay kami ni Isagani na napatingin sa isa't isa. Wala akong naaamoy. Bukod sa mga bakas ng panlalaban, hindi natin masasabing aswang talagang gumawa. Posibleng isang hayop lang. Mukhang kailangan ko nga talagang kausapin si Elizabeth tungkol dito. Sandali, Sep. Tingnan mo to. May bahid ng dugo ng aswang. Ang dahon na ito. Isagani, saan mo ito nakuha? Bandang likuran ng bahay nila, Elizabeth. Pero hanggang doon na lang ang bakas. Sa tingin ko, nagawang puruhan ng sundalong aswang kahit papaano. Akin ang dahon. Susubukan kong alamin ang lokasyon nila mula rito. Bumalik kami sa bahay ni Mang Chris para sa aking ritual. Isang ritual na pwedeng tahakin ang dinaraanan ng isang aswang base sa naiwan nilang dugo. Umaasa ako noon na kahit kaunting bakas man lang ay may maipakita ito sa akin, pero wala. Sa tuwing sinusubukan kong tingnan ang dugo, mayroong umaaligid sa pangitain ko at pinipigilan akong makita ang mga bakas nila o kahit ang kanilang itsura. Para bang may isang sumpang nakapalibot doon upang hindi ko sila mahanap o makita. Yun ang unang pagkakataon na may tumapat sa aking ritual. Iba-iba ang mga aswang, pero ang hinaharap namin noon ay mas espesyal. Hindi lang isang simpleng ritual ang makapagpapakita kung sino sila. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Wala kang nakita? Wala eh. Wala ring silbi ang dahon na ito. Nalilito tuloy ako kung saan tayo magsisimula. Sa tingin ko, si Ma'am Elizabeth ang magiging susi sa lahat. May alam siya sa nangyayari, Sep. Kailangan natin siyang pagsalitain. Hindi naman pwedeng pilitin natin siya. Oobserbahan natin sila ngayong gabi. Ihanda mo ang mutyang bato. Kagaya ng sinabi ni Isagani, wala kaming planong matulog noon nung sumapit na ang gabi. Nakatutok lang kami sa bintana na nakaharap sa bahay ni na Esmeralda at Elizabeth. Hawak-hawak ko sa kamay noon ang bote ng langis at ang mutyang bato. Pinakiramdaman ko ang paligid. Walang kahit anong senyales na may nagbabadyang peligro. Tahimik at mapayapa ang gabi, kung hindi lang namin nakitang lumabas noon si Ma'am Elizabeth. Wala siyang suot sa mga paa, gulo-gulo ang mga buhok at parabang kagigising lang nito dahil aligaga pa ito sa paligid. Napababa ang tingin ko sa hawak ko. Walang reaksyon ang langis, pero ang mutyang bato ay nagbago ang kulay. Naging pula ito. Isagani, maganda ka. May aswang. Nagbago ang kulay ng mutyang bato. Bakit wala akong maramdaman umaamoy man lang? Kahit mga kaluskos, wala. Nasaan ang aswang, Sep? Ano?
Anong nangyayari kay Ma'am Elizabeth? Nakatayo pa rin ang babae sa labas pero sumisigaw ito na parabang may kausap sa harapan niya. Ilang saglit at bigla itong nagpumiglas, animo pinipigilan ng isang bagay na hawakan siya. Hanggang ang pagpupumiglas na yon ay nauwi sa paghila ng sariling mga buhok. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa gitna ng tahimik na gabi. Anong? Para nga siyang isang baliw. Gumagalaw na si Ma'am Elizabeth. Tumatakbo siya palayo. Susundan ko siya. Isagani, maiwan ka rito at subukan mong maghanap ng bakas ng aswang. Sige, mag-ingat ka, Sep. Ma'am Elizabeth! Sandali lang o! Saan ho kayo pupunta? Labayan mo ako! Pagod na ako! Tama na! Nag-akma akong hawakan ang kanyang braso pero winaksi niya iyon. Alam kong magaan lang ang kanyang braso pero nang lumapat ito sa dibdib ko, ang sunod ko na lang nasaksihan ay tumilapon na ang katawan ko sa lupa. Sa lakas ng tamak, kumirot ang tagiliran ko kaya hindi kaagad ako nakatayo. Tuluyan namang nawala ang babae sa harapan ko at naiwan akong dumadaing sa sakit. Hinintay ko na lang napuntahan ako ni Isagani. Tinulungan niya kaagad akong makatayo nang makita niya ang estado ko. Okay ka lang ba, Sep? Si Ma'am Elizabeth nasan? Hindi ko na siya nasundan pa. Naabutan ko siya kanina. Pero bigla niya na lang akong itinulak. Tumilapon ako sa lakas niya. Ano? Ganun kalakas si Ma'am Elizabeth? Ang payat-payat niya. Hindi ko rin yun inakala eh. Pero habang sinusundan ko siya, nanatiling pula ang kulay ng mutyang bato. Ibig sabihin, Nandun kay Ma'am Elizabeth ang aswang. Boses ni Ma'am... Kaya mo pa bang tumakbo, Sep? mauna ka na! Susunod ako! Mabilis akong iniwan ni Isagani para hanapin kung saan nanggaling ang boses. Paika-ika akong sumunod sa kanya hanggang sa makarating ako sa sentro. Naabutan ko ang isang sundalo na hawak si Amanda na taga roon at si Ma'am Elizabeth na nakatago sa likuran ni Isagani. Nagkagusot-gusot na ang puting nightgown na suot. Nang makalapit ako doon ko lang narinig ang mga pinag-uusapan nila. Baliw ang babaeng yan. Bigla niya ako inatake, sir. Kung hindi nang dumating si Isagani, baka kung ano na nangyari sa akin at sa anak ko. Siyang dapat hinawakan niyo at hindi ako. Huwag na po kayong mag-alala. Iuwi po namin si Ma'am Elizabeth ngayon din. Ganun lang? Hindi ba hihingi ng tawad ang babae na yan sa ginawa niya? Ha? Hoy, babae ka! Huwag kang iiyak-iyak dyan, ha? Harapin mo ko ngayon! Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga ginusto yun. O, talaga? Sinong maniniwala sa'yo? Buwisit kang babae ka. Ba't pa kayo nagpunta rito? Amanda, kumalma ho kayo. Sir, baka ho pwedeng iuwi namin itong si Ma'am. Nakiusap ako sa sundalong nandun at pumayag naman itong umalis na kami kasama si Ma'am Elizabeth. Ito ang naiwan upang pigilan ng nag-aalborotong si Amanda. Nang makalayo-layo na kami doon ako ng tanong sa buong nangyari. Naabutan ni Isagani kanina na inatake raw ni Elizabeth si Amanda at ang anak niya habang papasok ito sa bahay nila pagkatapos samahan ang anak na umihi. Hinablot daw ni Elizabeth ang bata at sa gulat ng ina, tinulak niya ang babae. Pero kaagad itong tumayo at muling nag-akmang sasaktan sila. Doon na pumasok si Isagani at hinila palayo si Elizabeth. Dumating din ang sundalo nang mapansing may kaguluhang nangyayari. At habang hawak-hawak ni Isagani si Elizabeth, bigla na lang daw itong napatulala sa kawalan. Hanggang sa mapatingin sa sarili. Sa mga kamay at nightgown na nasa buyan na ng putik. Mukhang doon nagising ang babae dahil sa mga luhang nagsunod-sunod na tumakas sa mga mata. Nais ko mang tanungin ang babae sa nangyari pero dahil sa walang humpay niyang pag-iyak ay pinili ko na lang manahimik. Hinatid namin siya pauwi sa kanila. Naabutan namin sa labas ng bahay nila si Esmeralda at mukhang papaalis pa lang. Kinuha kaagad namin ang kanyang atensyon. Nang mapansin niya ang kapatid, mabilis itong tumakbo sa direksyon namin. Elizabeth,
Oh, Diyos ko! Saan ka na naman ba galing? Anong nangyari sa kanya? Kagaya nga ho ng sinabi ninyo sa amin. Para po siyang nasasapian. Sinundan namin siya at muntik niya nang saktan si Amanda. Ano? Oh, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mas mabuting dalhin nyo na lang po muna ang kapatid nyo sa bahay ninyo. Bukas na lang din ho tayo mag-uusap, ma'am. Tuluyang umuwi ang magkapatid sa bahay nila at kami naman ni Isagani bumalik na kina Mang Chris. Hawak-hawak ko pa rin ang mutsyang bato sa kamay. Simula nung maabutan ko sina Elizabeth at Isagani sa sentro, bumalik sa dati ang kulay nito. Nangangahulugang nawala na ang aswang. Lintik na aswang na to. Hindi ko man lang nahagilap. Wala rin akong makita mga bakas kanina. Kakaiba nga talagang isang to. Sa tingin ko, ang mga aswang na ito ay hindi nakikita. Wala silang pisikal na itsura. Ano? Posible ba yun? Hinala ko lang din ito sa gani. Pero base sa mga senyales kanina, umilaw ang bato. Pero wala tayong nakita bukod kay Ma'am Elizabeth. Alam din nating hindi siya nasasapian. At ang mga bakas na hindi natin masundan, isa lang ang itinuturo nito. Ibig sabihin, hindi imposible ang naiisip ko. Kung ganon, kailangan natin kumpirmahin ang hinala mo bago natin ihatid ang impormasyong ito sa militar. Tama ka. Hindi na dapat ito patagalin pa. At baka madami nang masaktan. Lalo na sa nangyari kanina. Nag-aalala rin ako para sa magkapatid. Malabong tatahimikin si Amanda. Alam mo naman yun. Mabilis yung magsumbong. Tama nga si Isagani dahil kinabukasan, kumalat na kaagad sa buong baryo ang nangyari kagabi. Kahit si namang Chris at Aling Loren, alam na ang usap-usapan tungkol kay Elizabeth na isa raw itong baliw at muntik nang saktan si Amanda at ang anak niya. Kaya raw ito hindi lumalabas sa bahay nila ay dahil mayroon daw itong kapansanan sa utak. Hindi ko mapigilang malungkot sa mga narinig. Umalis sa magkapatid para lumayo sa mga mapanghusgang tao pero naulit lang ang kanilang karanasan dito. Pero wala rin naman akong kapangyarihan para pigilan ang pagkalat ng usapan lalo na't may halong katotohanan yun. Isang solusyon lang talaga ay hulihin ang kung sino mang aswang ang nakahawak sa leeg ni Elizabeth. Muli kaming nagpunta sa bahay ni Esmeralda. Pero naunahan kami ni Amanda at kasama nito ang asawa niya. Salubong ang mga kilay nito at may hindi magandang balak sa bahay nila Esmeralda. Amanda, anong kailangan niyo sa kanila? Hindi mo kailangan makisali dito, Osep. Kaya tumabi ka. Hoy! Kayong dalawa sa loob! Buksan niyo tong pinto ngayon din! Huwag niyo akong subukang taguan, ha? Ano pong kailangan nila? Nasaan ang kapatid mo? Ilabas mo siya. Hindi ko pa siya napapatawad sa ginawa niya. Kayo po ba si Amanda? Ako nga. At ang anak ko ang muntik ng saktan ng kapatid mong may sayad. Ako na pong hihingi ng tawad sa ginawa ng kapatid ko. Pero makikiusap ho sana ako sa inyo na huwag niyong sabihan ng gano'n ng kapatid ko. Aba bakit? Hindi ba totoo? Baliw yung kapatid mo. Kung hindi pa dumating si Isagani, baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Mahirap pong ipaliwanag ang sitwasyon namin. Kaya kung pwede po, hindi po kami naghahangad ng gulo. Kung ayaw niyo pala ng gulo, lumayas kayo rito. O kung hindi naman, itali mo yung kapatid mo, perwisyo sa mga kapwa dito. Mawalang galang na po. Pero sumusobra naman po yung sinasabi ninyo. Oy, bakit? Kung hindi totoo ang sinasabi ko, ilabas mo ang kapatid mo at iharap mo siya sa amin. Para saan? Para sumbatan niyo siya? Umalis na po kayo bago pa maubos ang respeto ko sa inyo. At ikaw pang may ganang magsalita ng ganyan? Tuluyan na ngang nagkaalitan ng dalawa. Hindi na napigilan ni Amanda ang sarili at hinila ang buhok ni Esmeralda. Gumanti rin si Esmeralda at pinagkakalmot ang mukha ng babae. Sinubukan namin silang pigilan pero ayaw nilang magpatinag hanggang sa nakuha na nga namin ang atensyon ng ibang mga taga roon. Lumabas din si Elizabeth dahil sa kaguluhang nangyayari.
ginawa niyo sa ate ko. Bitiwan niyo ho siya. Lumabas ka rin sa wakas! Buwisit na babae ka! Ni hindi ka malang humingi ng tawad sa akin? Ha? Aray! Bitawan niyo po ako! Sasaktan po ako! Tumigil na kayo. Amanda, tama na. Baliw yung babaeng yan! Hindi dapat siya naririto! Pahamak lang ang dala niya rito! Sumusobra naman po yata ang bintang nyo. Mga normal na tao kami. Wala kaming kakayahang magdala ng malas sa kahit na sino rito. Amanda, nakikiusap kami. Huwag na kayong mag-iskandalo. Bakit? Pinagtatakban niyo ba ang babaeng yan? Dahil sa sinabing yun ni Amanda, nagsimula ring bumoses ang ibang kapitbahay na nanunood sa nangyari. Siyempre, kinampihan nila ang matagal na nilang kilala na si Amanda. Dahil lang naparatangang baliw si Elizabeth, ikinabit na rin sa pangalan niya ang mga malas na nangyayari sa kanila. Simula raw nung dumating ang magkapatid, hindi na raw naging maganda ang naging ani nila. May isa pang nagsabi na nagkaroon daw ng sakit ang kanilang mga baboy simula nung tumira ang magkapatid sa baryo. Dumating ang mga sundalo at doon lang natigil ang alitan, pero kahit na natapos na ito, hindi humupa ang opinyon ng mga tao sa kanila. Nandoon pa rin ang mapanghusga nilang tingin sa tuwing nakikita nila si Esmeralda. At kapag nagkataon namang nasilayan nila si Elizabeth, puno ng pandidiri ang kanilang ekspresyon na parabang may nakakahawa siyang sakit. Kailangan na nating makausap si Ma'am Elizabeth. Kapag tumagal pa ito, baka maulit na naman yung nangyari nung nakaraang araw. Si Amanda kasi, kung makareklamo parang napuruhan ng sobrang anak niya. Halatang gustong-gusto niya talagang patalsikin ang magkapatid dito. Mabuti na lang at hindi siya nagpunta pa rito. Hindi na nga, pero nakita ko siya isang beses dun sa kanila. Kausap ang mga kaibigan niya. At tuloy pa rin nilang pinag-uusapan ng magkapatid, kaya hindi mamatay-matay ang usapang baliw si Ma'am Elizabeth eh. Mas nakakainis dahil wala tayong pruweba para patunayang hindi nababaliw ang babae. Ano? Dadalawin ba natin sila ngayon? Nagdesisyon kami ni Isagani na pumunta sa bahay nila Esmeralda para muling magtanong kay Elizabeth sa kanyang sitwasyon. Yun lang din ang natatanging paraan para mapatahimik ang mga nagsasabi ng masama sa kanya. Nang pagbuksan kami ni Esmeralda, naabutan ko ang kapatid niya na nasa sala, nakaupo at nakatulala. Nilapitan ko si Elizabeth. Siya lang ang susi sa lahat ng yon, kaya kinailangan ko ang kooperasyon niya. Ma'am Elizabeth, nakikiusap kami. Alam namin nahihirapan ka na rin at ayaw mong makasakit ng ibang tao. Kaya kung pwede, magsabi ka sa amin sa nakita mo. Kahit hindi lahat, ma'am. Kahit kaunting bagay lang na makakatulong sa aming sungkitin ang nagpapahirap sa buhay mo. Pero paano kung mapahamak kayo? Si ate, paano kung lumala lang ang lahat? Sanay na kami sa ganitong trabaho. Puprotektahan din namin kayo. Kaya kung maaari, magtiwala kayo sa amin. Wala kaming hinahangad na iba kundi ang mapabuti ka. Hindi rin namin gustong lumala pa mga usap-usapan dito sa inyo. Isang paraan lang para manahimik sila ay ang lutasin ang problemang ito. Isa pa, alam na namin ang mga aswang na ito ay walang pisikal na kaanyuan at hindi namin sila kayang makita. Mukhang ikaw lang ang nakakakita sa kanila. Ako lang? Ibig sabihin, totoo ang sinabi nila sa akin. Ellie, sinong sila? Ipaliwanag mo ng maayos sa amin, pakiusap. Napatingin si Elizabeth sa kanyang ate na naluluha ang mga mata. Mukhang natabig ang puso niya dahil sa pagmamakaawa ng kapatid. Ibinalik ni Elizabeth ang atensyon sa amin. Nandun pa rin ang takot sa mga mata nito, pero pinili nitong tumayo sa kinatatayuan. Tumalikod siya sa amin at itinaas ang kanyang mahaba at itim na buhok upang makita namin ng kanyang patok. Doon may itim na balahibo na nagmukhang balahibo ng isang sisiw. Anong balahibong yan? Tinutubuan ako nito sa tuwing nagpapakita sila sa akin.
Isang balahibo. Tumutubo sila sa leeg mo? Oho. At natatanggal lang din ito pagkatapos ng isang araw. Hindi ko ho alam kung para saan ang balahibong to. Pasensya na ho, pero pwede ko po ba itong hawakan? Pumayag naman si Elizabeth. Lumapit si Isagani at hinawakan ang balahibo pero bigla itong natanggal. Doon umusbong ang amoy nito, matapang at nakakahilo. Napatakip kaagad ako sa ilong ko bago tingnan ang reaksyon ni Isagani. Kumunot ang noo nito habang nasa kamay pa rin ang balahibo. Alam na alam namin ang amoy na yun. Inilabas ko rin ang mutyang bato at inilapit sa balahibo. Nagbago ang kulay ng bato. Hindi ako pwede magkamali. Ang amoy na ito, galing ito sa isang aswang. Ma'am Elizabeth, may alam ka ba kung bakit kanila minamanipula? Hindi nila ako minamanipula. Anong ibig ninyong sabihin? Kung hindi nila kayo minamanipula, ano? Anong ginagawa nila sa'yo? Ang totoo, hindi ko binalak na saktan ng anak ni Amanda kagabi. Nagkakamali kayo sa nakita nyo. Sinubukan ko lang iligtas ang bata mula sa kanila. Kaya ako hinablot ng bata. Ibig mong sabihin, hindi ka nawawala sa iyong sarili? Hindi ho. Nung una, akala ko rin nababaliw na rin ako. Dahil nagsimula na ako makakita ng mga kakaibang nilalang sa paligid ko matapos kong maaksidente. Hanggang sa nakilala ko sila. Marami silang sinasabi sa akin. Ako lang daw nakakita sa kanila. Pinagbabantaan nila ako. At kapag hindi ako sumunod, sinasaktan nila ang katawan ko. Gusto ko silang pigilan. Pero wala. Wala akong kakayahang gawin yon. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Ma'am Elizabeth. Nagpaalam kami sa magkapatid para pumunta ng sentro. Kailangan naming makausap ang mga sundalo tungkol dito, pero habang papunta kami ron, hinarangan kami ni Aling Loren. Napansin itong kagagaling lang namin sa bahay ng magkapatid. Mga iho, bakit nagpunta kayo sa bahay nila? Papaano kung bigla na lang kayong sakta ni Elizabeth? Baka magayo pa kayo kay Amanda. Mawalang galang na ho, Aling Loren. Pero mas mabuti po yata sa inyong huwag nang makisali sa mga usapan nila. Bakit? Hindi ba totoo naman talaga ang nangyari? Hindi ho baliw si Ma'am Elizabeth. Papatunayan ho namin yan. Ang kaso bang tinatrabaho nyo ngayon ay may kinalaman sa magkapatid? Opo. Hindi po ba binanggit ni Mang Chris sa inyo? Pupunta po kami ngayon sa sentro para makipag-usap sa sundalo sa mga nalaman namin ngayon. Nako, walang mga sundalo sa sentro ngayon. Hindi pa kasi nila nahahanap ang nawawala nilang kasamahan. Kaya ang mga naiwan sa sentro ay pinatulong na rin daw sa paghahanap. Mas mabuting sa kampo na lang nila kayo pumunta. Naisipan namin ni Isagani na bumalik muna sa bahay namin bago pumunta sa kampo nila. Iniwan ko ang mga kasulatang iniwan sa akin ni tatay at balak kong kunin yun para basahing muli. Nagbabaka sakaling may mahanap akong paraan para mapuksa namin ang aswang na kinakaharap namin. Patungo na kami noon sa kanilang kampo nang makasalubong namin si Jomer, ang sundalong nakaalitan ni Isagani nung nakaraan. Magandang hapon po, sir. Salamat naman at nagkita ho tayo rito. May sasabihin ho ba kayo? Nakahanap na rin po kami ng ebidensya na isang aswang nga ang nasa likod ng lahat ng ito. Itong hawak kong balahibo, ito ang nagpapatunay na may aswang dito. Hindi ba? Balahibo lang yan ang sisiw? Mukha lang pero amuyin mo. Isang aswang lang ang mayroong ganitong amoy. Sep, ipakita mo mutyang bato. Nagiging pula rin ang kulay niyan kapag may senyalis ng aswang sa paligid.
Balak pa sanang magsalita ni Isagani nang bigla na lang kaming makarinig ng sigaw. Sabay napunta ang aming tingin sa bandang itaas ng bundok. Mukhang nakilala ng sundalong kasama namin ang sigaw na yun dahil nagmamadali siyang tumakbo paalis. Sumunod din kami sa kanya. Pero nahuli akong dumating dahil sa sakit ng balakang ko dulot ng pagkadapa ko kagabi. Nang maabutan ko sila, namilog ang mga mata ko nang makitang kasamahan ng mga sundalong nakahawak sa sariling leeg na parabang may pinipigilan itong sumasakal sa kanya. Dahan-dahang umaangat ang katawan nito sa ere. Hernando, ano nangyayari sa'yo? Isagani, ang mutyang bato, kumikinang. Kung ganun, ang nangyayari sa kanya ay posibleng gawa ng isang aswang. Aswang? Inaaswang ang kasama namin. Pero walang ibang tao dito kundi tayo lang. Sep, akin ang bato. Kinuha ni Isagani sa mga kamay ko ang mutyang bato. Wala kaming ibang dalang sandata kaya yun ang ginamit ni Isagani. Ibinato niya yon sa direksyon ng sundalo sa harap mismo. Dumaan lang sa hangin ang mutyang bato pero kasabay rin nun ang pagbagsak ng katawan ng sundalo. Sunod-sunod ang humahangos nitong paghinga. Kaagad itong nilapitan at tinulungan ni Jomar. Hernando, okay ka lang ba? Sabihin mo sa amin ang nakita mo. Wala akong nakita. Habang pababa ako, naramdaman ko na lang na may bagay na parang pumipiga sa liig ko. Sinasakal ako. Ang higpit-higpit ng pagkakahawak niya. May mga bakas ngang naiwan sa liig mo. Mukhang tumakas ang nilalang na yon matapos ko siyang patuhin ng mutyang bato. Sep, kailangan natin ng kooperasyon ni Ma'am Elizabeth dito. Mahihirapan tayo dahil hindi natin sila nakikita. Anong kinalaman ng babaeng yun dito? Ipinaliwanag namin kay Jomar ang nangyari kagabi at ang lahat ng mga nalaman namin. Dahil sa paliwanag namin at sa nangyari, doon na namin nakumbinsi ang mga sundalo na totoo nga ang mga aswang at may iba't iba silang kakayahan. Ang hindi ko lang maipaliwanag sa kanila noon ay kung bakit si Ma'am Elizabeth lang ang nakakakita sa mga aswang. Mayroon pa akong dapat malaman noon. Kung ganun, mga sir, paano natin sila matatalo kung hindi natin sila nakikita? Pwede tayong humingi ng tulong kay Ma'am Elizabeth dahil nagpapakita ang mga aswang sa kanya. Kaya bang saktan ng mga baril namin ng mga aswang na yan? Tinatablan sila ng mga baril. Pero dahil kakaiba ang aswang na haharapin natin, mas mabuti nang makasiguro ho tayo. Kung ayos lang ho sa inyo, ipapasailalim ko sa isang orasyon ang mga bala ng baril ninyo. Sige, makakaasa kayo sa kooperasyon namin. Maraming salamat ho. Sa ngayon, mas mabuting maging maingat kayo. Kung maaari, itigil nyo na munang pagpapatrolya. At baka mapunta lang sa panganib ang iba ninyong kasamahan. Oo nga. Sa tingin ko, ikinubli rin ng aswang ang kasamaan yung kinuha nila. Kahit labag sa kalooban ni Jomar, sumunod pa rin siya sa amin. Ayaw na rin namang mapunta sa alanganin ng buhay ng mga kasama niya. Kami naman ni Isagani ay bumalik na kina Mang Chris. Nagtanong ako kay Mang Chris noon kung tumatanggap pa ba ng bisita ang babaylan ng bayan namin. Ang babaylan ang kliyente namin dati na humingi ng tulong para puksain ang mga aswang sa lugar at ang naging dahilan kung bakit dito na kami tumira. At balak ko siyang kausapin ukol doon, umaasang may alam siya sa sitwasyon. Hindi ako sigurado, iho. Alam mo namang mahihina na rin ang katawan ng babaylan dahil sa katandaan. Mas mabuti pagkausapin nyo na lang si Micaela bukas. Total na pa siya ang nakabantay sa babaylan. Sige po. Isagani, bukas, maiwan ka na muna rito. Ako na lang ang pupunta sa babaylan. Sige. Anong plano tungkol kay Ma'am Elizabeth? Sa ngayon, mas mabuting hindi muna siya lalabas sa kanila. Bantayan mo rin, Isagani, kung sakaling may mapansin kang kakaiba. Kinabukasan, maaga akong umakyat ng bundok kung saan naroroon ang bahay ng babaylan. Nakasalubong ko ang dato sa aming lugar.
Binati ko siya at nagtanong kung tumatanggap pa ba ng bisita ang babaylan. Tumatanggap naman daw ito pero kailangan ng presensya ng bunso nitong anak na si Micaela dahil pabulong na lang kung magsalita ang babaylan. Ani ng dato, alam na naman naming mahina na talaga ito dahil sa katandaan. Pero mas humina pa ang kalusugan nito simula nung dumating ang magkapatid. Ibig sabihin hindi lang ako ang nakapansin noon. Hindi raw nila alam kung nagkataon lang ba ang lahat o baka may senyales na ito. Balak din daw sana ng dato na puntahan ako tungkol doon pero dahil nagkasalubong na kami sa daan, sinamahan niya na lang ako papunta sa bahay ng babaylan. Pagdating namin napansin kaagad kami ni Micaela na kagagaling lang mag-igib ng tubig. Magandang umaga. Magandang umaga ho. Gusto niyo ho bang makausap ang babaylan? Oo. Ayos lang bang oras na to? Sumunod ho kayo sa akin. Nasa kwarto po si Mama. Hindi na po siya nakakapaglakad kaya dito na lang siya palagi sa kwarto. Ikaw lang ba ang mag-isang nag-aalaga sa kanya? Tinutulungan din po ako ni Dato. Nahihirapan din kasi akong kargahin siya kapag kailangan ko siya ilipat sa ibang lugar. Mama, nandito po si Kuya Osep. Isang kurtina lang ang nakasabit sa pintuan ng maliit nilang bahay na gawa sa amakan. Nang iwaksi ni Micaela ang kurtina, doon ko nasilaya ng matandang babaylan na nakahilata sa banig. Isang duster ang suot nito na nagmukha ng kumot sa katawan dahil sa sobrang pinayat ng babaylan. Hindi gumalaw ang katawan nito pero kumurap ang mga mata sa pagdating namin. Lumapit si Micaela sa tabi nito at inilapit ang tenga sa bibig ng matanda upang marinig ang sinabi nito. Sabi ho ni Mama, masaya raw po siya makita kayo ulit. Pasensya na ho at ngayon lang ako nakabisita sa inyo. Ang totoo po niyan, may gusto lang ho sana akong itanong sa inyo. Ngayon po kasi, meron na naman po kaming tinutugis na aswang. Pero ang aswang po na ito ay hindi namin makita. Si Ma'am Elizabeth lang ang may kayang makakita sa kanila. May alam po ba kayo rito? Sabi ni Mama, kasabay ng paghina ng katawan niya, nakatanggap din siya ng isang pangitain. Isang pangitain? Opo, at nasundan kaagad yun ng mga masasamang panaginip. Halos gabi-gabi, dinadalaw si Mama ng mga masasamang panaginip. Pwede ko bang malaman kung anong mga panaginip na yon? Na magbabalik ka mga aswang dito. Ang pangitaing nakita niya ay may magkapatid na magdadala sa mga aswang na to. Kung ganon, ang ibig niyo hong sabihin, si Ma'am Elizabeth ang nagdala sa mga aswang na to? Posible po. Base raw po sa sinabi niyo, meron pong naipasang kwento dito sa amin matagal ng panahon. Noong kalagitnaan pa lang ng mga digmaan, ang mga aswang na to, nabuo sa mga utos ng iba't ibang mga dato sa kanilang babaylan. Sa hiling na hindi sila makakapanggulo ng mga tao, binalak ng mga babaylan na tanggalin ang kanilang kakayahan. Pero, nauwi ang makalumang ritual na yon sa pagkawala ng kanilang pisikal na itsura. Matagal na palang nabubuhay ang mga aswang na ito? Oo. Isa sa naging epekto ng ritual ay hindi sila namamatay. Pero hindi rin sila makakapanakit ng ibang tao. Kaya hindi rin nila masabi na palpak ang kanilang nagawang ritual dahil nawalan pa rin ang kakayang makapanakit ang mga aswang. Pero bakit nila nasasaktan si Ma'am Elizabeth? Ganon din sa ibang mga sundalo. Dahil sa presensya ni Elizabeth, ang mga kagaya niyang bukas sa mga mata sa kabilang mundo ay nagsisilbing tulay para sa mga aswang na yon upang magkaroon ng kapangyarihang hawakan ng pisikal na mundo. Kaya hindi sila umaalis sa tabi ng babae dahil nagkakaroon sila ng lakas. Kinagawa nilang daan si Elizabeth para sa mga kagustuhan nila. Nagpatuloy ang paliwanag ni Micaela. Ang mga taong kagaya ni Ma'am Elizabeth ay mga babaylan ng bagong henerasyon. Kapag nagising ang abilidad nila, nagiging senyales din ito sa mga nilalang na kagaya ng mga isinumpang aswang para lapitan ang babae at gawin siyang daan. Sa tagal ng panahong nagpaligoy-ligoy ang mga aswang, lumobo na rin ang galit nila sa mga taong nagsumpa sa kanila.
at nais nilang maghiganti. Nais nilang sakta ng mga tao kagaya ng pagpapahirap na ginawa sa kanila noon. Ang pagpunta mo rito, ang nagkumpirma sa mga nararamdaman din namin nung nakaraan. Hindi pa man ako kasing galing ni Mama, pero kahit papano, natuto na ako makadama ng mga enerhiya sa paligid. Pwede mo bang itanong sa babaylan kung may paraan ba para baliin ang sumpa? Ikinalulungkot ko. Pero hindi rin daw alam ni Mama kung paano mapapawalang bisa ang sumpa. Pero may paraan para tawagin sila at maramdaman ang kanilang presensya. Maaari niyo rin sila masaktan gamit ang mga bagay na napasa ilalim sa mga ritual kontra aswang. Oh, napatunayan na namin yan ni Isagani kahapon. Pwede mo ba akong turuan kung paano ko sila matatawag at maramdaman ang kanilang presensya? Una sa lahat, kakailanganin mo ang tulong ni Elizabeth. Kagaya ng sinabi ko, hindi mo pa rin sila makikita at mga bakas lang o anino ang kaya ipakita ng ritual na ibibigay ko sa inyo. At hindi mo sila mapapasa ilalim sa ritual kung malayong babae sa kanila dahil siya ang pinagkukuhanan nila ng lakas. Sumunod po kayo sa akin. Iniwan namin ang babaylan sa kwarto at nagpunta kami sa sala. May maliit doong kahon na gawa sa kahoy. Binuksan yon ni Micaela. Pagkatapos inabot niya sa akin ang isang pirasong papel at rosaryo. Ang nakasulat daw sa papel ang gagamitin kong ritual. Yun daw ang ginagamit niya sa tuwing pinapakiramdaman niya ang mga enerhiyang umaaligid sa bahay nila. Dahil kabisado na niya yun, kaya niya ibinigay sa akin. Mas epektibo kung sa gitna ng bundok mo to gagawin para na rin walang madamay na ibang tao. Bala kong hingin ang tulong ng mga militar. At nakapag-usap na rin kami. Susubukan ko rin kung sakali mang kakailanganin nyo ng tulong. Pero hindi ko nga lang yung may papangako. Lalo na't hindi ko maiwan-iwan si Mama. Walang problema. Marami na itong naitulong mo. Salamat, Micaela. Walang anuman. Sana tuluyan yung mapuksa ang mga aswang na nanggugulo rito. Pagkatapos naming mag-usap, bumaba na ako sa bundok at bumalik sa bahay ni Mang Chris. Ilang saglit lang ay dumating si Jomar para tawagin ako sa kanilang kampo. Kagaya ng napag-usapan namin, binigyan ko ng orasyon ng kanilang mga bala. Binigyan ko rin sila ng langis bilang proteksyon sa kanila. Ipahid niyo ito sa mga kamay, mukha at sa parte ng katawan ninyong hindi natatakpan ng inyong mga kasuotan. Makakatulong yan bilang panangga sa kanila. May alam ka na ba kung paano natin sila mauhuli? Nakausap ko ng babaylan. At ang sinabi ay kailangan kong gawin ang ritual sa gitna ng bundok. Kaya makakaasa kayong doon tayo magtatagpo. Kailangan din natin ang presensya ni Ma'am Elizabeth. Dahil hindi natin mapapasa ilalim sa isang ritual ang mga aswang kung wala siya. Kakausapin ko pa siya tungkol dito. Sige, salamat. Sabihin niyo kaagad kami para maging handa rin ang grupo namin. Maraming salamat ho. Kahit na masakit na ang balakang ko kakalakad, hindi ko pa rin piniling magpahinga noon at dumiretso kaagad sa bahay ni Esmeralda. Sumalubong ang nababahala niyang mukha. Anong kailangan nyo? May naisip na ho ba kayong paraan para matigil ang mga aswang sa paggamit sa kapatid ko? Opo. Pero kailangan ko ng tulong ng kapatid ninyo. Pwede ko po ba siya makausap? Nandito siya sa loob. Natutulog pa. Meron kasi siyang lagnat. Ganun po ba? Pakisabi na lang ho sa kanya ang mensahe ko. Kakailanganin namin si Ma'am Elizabeth sa gagawin naming operasyon sa gitna ng bundok upang tawagin ang lahat ng mga aswang. Ano? Parang ginawa niyo na ring pain ng kapatid ko. Pasensya na ho, ma'am. Pero ito lang ang natatanging paraan. Kasama naman namin ang militar, kaya makakaasa kayong magiging ligtas ang kapatid ninyo. Pasensya na ho. Pero hindi ko po yata ito matatanggap.
Ang usapan po natin ay tutulungan yung makalayang kapatid ko sa mga aswang na gumagambala sa kanya. Hindi yung ilalagay niyo sa gitna ng panganib. Naiintindihan ko po ang takot ninyo. Pero kailangan ko rin po ang pang-unawa ninyo rito. Hindi namin kayang makita ang mga aswang na ito. Si Ma'am Elizabeth lang. Siya ang nilalapitan ng mga aswang. Kaya kailangan namin ng presensya niya. Nagtagal ang pag-uusap namin ni Esmeralda dahil nagmatigas siya. Ako naman ay nagpumilit hanggang sa nauwi na nga sa pagtatalo. Kahit na ipinaliwanag ko na sa kanya ang sinabi ng babaylan, hindi pa rin nagpatinag ang babae. Tuluyang nainis sa akin ang babae at pinagsarhan ako ng kanilang pinto. Umuwi akong namumroblema dahil sa nangyari. Oh, ba't kanya lang mukha mo? Anong nangyari? Sinabi ko kay Ma'am Esmeralda ang plano natin. At ayaw niyang pumayag na isali si Ma'am Elizabeth. Naku, kung wala si Ma'am Elizabeth, hindi rin natin masisimulan ang plano natin. Ayun na nga eh. Hindi ko rin naman mapalabas si Ma'am Elizabeth. Kasi may lagnat daw. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin silang makumbinse sa madaling panahon bago pa lumala ang nangyayari sa paligid. Natapos ang araw na nananatiling hindi ako kinausap ni Esmeralda nang subukan ko ulit siyang kausapin. Kahit anumang tawag ko sa kanyang pangalan, ayaw niyang makinig. Lumipas ang 3 araw at ganoon pa rin ang nangyari. Hindi na ako mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, pasama ng pasama ang pakiramdam ko. Natatakot ako na baka mahuli na ang lahat kapag pinatagal pa namin ito. Baka dumating na ang araw na hindi na namin sila makakayang pigilan. At hindi nga ako nagkamali. Umalis papuntang gubat si Isagani pero bumalik din kaagad para ibalita ang mga nakita niya. Akala ko ba mangangahoy ka? Bakit wala kang dala? Bakit isang patay na usang dala mo? Hindi naman pangangasong pinunta mo dito, di ba? Nakita ko yan malapit sa bahay natin. Hindi lang yan. Marami pang mga patay na hayop ang nakaratay sa labas ng bahay natin. Sa pintuan mismo. Ano? Isa ba itong panghahamon sa atin? Ganun na nga. Masamang sinyalis to, Sep. Kailangan na nating gumalaw. Pero si Ma'am Elizabeth, hindi ko pa rin siya nakakausap. Mga sir, meron na akong i-report sa inyo. May problema ho ba, Sir Jumer? Tignan mo itong bala na binigyan mo ng orasyon. Ginamit niya ni Hernando kanina nang may mapansing dumaan sa ere. Sa takot niya, pinaputokan niya ang direksyon na yon. Ito ang nakuha namin. May dugo. Dugo nga ito ng aswang. Magandang balita na epektibo ang nagawa kong orasyon. Pero masama rin ang pangyayaring ito. Ibig sabihin lang nun, naghahanda na rin sila para atakihin tayo. Hindi pa ba tayo gagalaw, Sir Joseph? 3 araw na ang dumaan. Gustuhin ko man. Pero ayaw akong kausapin ng magkapatid. Kung sirain na lang kaya natin yung pinto nila nang makapasok tayo. Mas lalo lang silang magagalit sa atin, Isagani. Ano ba kasing problema niya ni Ma'am Esmeralda? Siya itong gustong umayos ng kapatid niya pero ngayon naman, may naisip na tayong solusyon. Ayaw niya namang pumayag. Sa tingin niya ba, ipapahamak natin si Ma'am Elizabeth? Pinakalma ko muna si Isagani dahil nagsisimula na namang mangunang ka ng emosyon. Pinabalik ko muna siya sa bahay ni Mang Chris at kaming dalawa ni Jomer ang pumunta sa bahay ni Ma'am Esmeralda. Ma'am Esmeralda, kami ho ulit ito. Pakiusap po, ma'am. Hayaan ninyo kaming kausapin si Ma'am Elizabeth. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Esmeralda. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Sa bawat araw po na lumilipas, palala ng palala ang mga sinyales. Hindi na po namin kaya maghintay pa ng ilang pang mga araw. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi po ako pumapayag? Aalis na lang po kami rito. Wala pa rin pong magbabago kung aalis kayo.
Gagambalain at gagambalain po ang kapatid ninyo ng mga aswang. Hindi po namin hahayaang masaktan si Ma'am Elizabeth. Kaya kung pwede po, Wala ba talagang ibang paraan? Wala po. At kapag pinatagal nyo ito, baka maging huli na ang lahat. Ate, nandyan ho ba sila Kuya Osep? Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo na huwag kang lalabas? Umakyat ka sa kwarto. Ate, alam ko na po ang totoo. Narinig ko kayo. Kailangan nila Kuya Osep ang tulong ko. Tama po ba? Opo, ma'am. Kaya kung maaari, Alam niyo naman pong matatakotin ng kapatid ko. Kapag ginamit niyo siyang pain sa mga aswang, ano sa tingin niyo mangyayari sa kanya? Ate, okay lang po ako. Papayag po ako sa gusto nila. Ano? Naririnig mo bang sinasabi mo? Tama ka, natatakot ako. Pero pagod na rin ako mabuhay sa takot. Gusto ko na rin pong matapos na to. Gusto ko na mamuhay ng normal ulit. Gusto ko nang matulog sa gabi nang walang ibang iniisip o kinakatakutang makita. Higit sa lahat, gusto ko nang matigil ang mga usap-usapan ng mga tao sa akin. Naramdaman ko ang kagustuhan ni Elizabeth na matapos na ang problemang yun dahil halata sa katawan niya ang epekto. Namayat ng sobrang babae. Ang dating maumbok niyang pisngi ay parang nawalan ng balat sa sobrang nipis. Nangingitim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata at namumutla ang kutis niya. Nagulat si Esmeralda dahil sa determinasyong ipinakita ng kapatid. Walang luhang lumalabas sa mga mata kundi purong katapangan na kahit alam niyang pwedeng mapunta sa alanganin ng kanyang buhay, handa siyang tapusin ito para lang hindi na siya magdusa ulit. At dahil doon, hindi na nakapalagpa si Esmeralda. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, napilitan siyang pumayag. Labis ang ginhawang naramdaman ko pagkatapos pumayag ng magkapatid. Sa wakas, masisimulan na rin namin ang aming operasyon. Mabilis na bumalik si Jomer sa kanyang kampo para sabihin ang mga kasamahan sa gagawing operasyon namin. Ako naman ay bumalik sa bahay ni Mang Chris kasama ang magkapatid. Oh! Sep at Ma'am Elizabeth! Ibig bang sabihin ito? Oo, Isagani. Nandito sila para tulungan tayo. Ma'am Elizabeth, simple lang ang gagawin ninyo. Sasama po kayo sa amin sa gitna ng bundok at magsisilbi kayong pain sa mga aswang habang ginagawa kong mga ritual. Huwag po kayo maglala. Dahil nakabantay naman po ako sa inyo. May mga sundalo ring nakatutok sa paligid. Ganun nga po. Kailangan namin ang direksyon ninyo, ma'am. Dahil ikaw lang ang nakakakita sa kanila. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hinanda na namin ang mga dadalhin namin. Hawak-hawak ko sa mga kamay ang rosaryo na gagawin ko sa ritual habang si Isagani ay dala-dala ang kanyang sibat at itak. Nang marinig namin si Jomer at Hernando sa labas, umalis na rin kami. magiging okay lang ba kayo? Hindi ba masyadong delikado itong gagawin nyo? Nakalimutan niyo na ho ba? Sanay na kami sa mga ganitong gawain. Basta wag na wag kayong lumabas ngayong gabi. Mas mabuting manatili na lang kayo rito sa loob. Ma'am Esmeralda, mas mabuti rin pong dumito na lang din kayo. Po? Pero ayoko pong iwan ng kapatid ko. Ate, magiging okay lang ako. Mas ligtas ka dito. Kaya huwag ka nang sumama. Babalik akong ligtas. Pangako yan. Umilos na tayo. Wala nang nagawa pa si Esmeralda nang lumabas na kami sa bahay. Kagad kaming umakyat sa bundok. Ang dinadaanan namin ay ang daanan papunta sa direksyon ng bahay namin. Ang gabi sa kagubatan ay literal na purong kadiliman. Minsan mapapaisip ka na lang kung nabulag ka na ba sa dilim ng paligid. Mabuti na lang at may dala kaming mga debateryang flashlight. Matagal lang naging pag-akyat namin dahil kay Elizabeth. Hindi ito sanay sa bundok. At dahil sa namamayat niyang katawan, wala nang lakas ang kanyang mga tuhod para sa ganitong daanan. Nauna ko ng pinuwesto, mga bata ko. Maraming salamat, sir. Sisiguruhin naming matatapos na ito ngayong gabi. Sandali. Huwag kayong gumalaw.
Bakit ho? Meron akong nararamdamang kakaiba. Sa itaas! Tingnan ninyo! Napaangat ang tingin namin. Nakatutok ang mga flashlight namin sa tuktok ng puno na katabi lang namin. Nasundan kaagad iyon ng mga pagsigaw dahil sa aming nakita. Sa itaas ng puno nakasabit ang katawan ng sundalong nawawala. Kaagad na umakso ng 2 sundalong kasama namin at kinuha ang katawan nito mula sa puno. Nang maibaba ang sundalo, doon namin nakita ang nagkagutay-gutay nitong damit. Nagkapasa nitong mukha at mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan nito. Wala rin itong malay. Mabuti na lang at humihinga pa ang sundalo. Inutusan ni Jomer si Hernando na dalhin ito pababa pagkatapos mabigyan ng first aid. Magiging okay lang ho ba siya? Bumuti rin ang kalagayan niya. Dating medical student si Hernando. Kaya alam niya ang gagawin dito. Salamat naman ho kung ganun. Nag-aalala po talaga ako sa kanya. Nakita ko po ang buong pangyayari nung gabing yon. Pinagtulungan po siya ng 3 aswang. 3 aswang? Hanga ako sa katibayan niya. At hanggang ngayon buhay pa siya. Pero, ang pinagtataka ko lang, nalibot nyo na itong lugar na ito. Pero ngayon lang natin nakita ang katawan niya. Bakit ngayon lang binitiwan ng mga aswang ang kanyang katawan? Hindi pa ba halata, Seth? Tinatakot tayo ng mga aswang na yan. Ang akala siguro nila, aatras tayo kapag nakita natin ang ginawa nila sa sundalo. Nang gagalaiti na si Isagani sa galit, alam kong gustong-gusto na niyang mapaslang ito at ganun din ako. Bandang 11:00 na ng gabi nang makarating kami sa gitna ng bundok. Tumigil kami sa isang higanting puno. Si Jomer ay mabilis na pumunta sa kanyang pwesto. Ganun din si Isagani. Ako naman ay dumistansya rin kay Elizabeth upang gawin ng ritual. Inilabas ko ang papel at inilagay sa lupa. Nagsindi ako ng kandila katabi nito at doon sinimulan ng ritual. Napuno ng mga samot-saring huni ng mga hayop ang paligid namin. Pero matapos kong simulan ng ritual, tumahimik na lang bigla ang lahat. Para akong nabingi. Ang akala ko tumigil ang oras, pero gumalaw si Elizabeth at nagpalinga-linga. Nangangahulugang mayroon na siyang napapansin sa paligid. Nasundan ng katahimikan ng malamig na hanging dumampi sa aking balat. Napayakap ako sa sarili at ganoon din si Isagani sa biglang pagdoble ng lamig sa paligid. Napabalik kaagad ang atensyon ko kay Elizabeth nang bigla na lang itong napahawak sa sariling ulo. Nasundan yon ng matinis niyang pagsigaw, napaangat ng kanyang tingin at mabilis ko ring sinundan. Namilog ang mga mata ko nang may mapansin akong isang puting usok na nagmukhang anino. Kahit na hindi ganoon kalinaw ang itsura ng aswang, mapapansin pa rin ang payat ngunit mahahabang mga braso. Malawak ang katawan at mabalahibo. Nandito na sila! Nandito na sila sa paligid natin! Isagani! Jomer! Maganda kayo! Nakikita mo. Papunta sila sa direksyon natin! Ma'am Elizabeth, tumabi ho kayo sa akin ngayon din. Lumipad ang sibat na daladala ni Isagani sa puting usok at nagliparan din ng mga bala sa paligid. Napatakip ng tenga si Elizabeth dahil sa mga ingay na nagawa ng engkwentro. Mayroong aswang na papalapit sa amin na kaagad ko ring namang binato gamit ang mutsang bato. Hinila ko si Ma'am Elizabeth palayo sa labanan. Habang nakikita pa namin ang mga usok, hindi muna namin kinailangan ang kakayahan ni Ma'am Elizabeth. Kaya ang prioridad ko noon ay mailayo muna siya. Pero sa bilis ng galaw at sa dami ng mga aswang, hindi naging madali ang pagtakas namin. Sa gitna ng mga baril ay ang mga sigaw rin ng ibang mga sundalo. Mayroong mga napuruhan at may ibang pilit na hinihila sa kadiliman. Kuya Joseph, sa likuran mo! Huwag mo kong alalahanin! Mauna ka! Seth! Likod mo! Duguan ang likuran mo! Kumapit ka sa akin, bilis! Unahin mo si Ma'am Elizabeth! Siya ang pakay nila! Pero, Bilisan mo na! Nagdalawang isip si Isagani pero sinunod pa rin niya ang gusto ko matapos niyang paslangin ang aswang na nagbalak akong saktan. Kinarga niya si Elizabeth upang mapabilis ang kanilang pag-alis.
Ang hawak kong flashlight ang tanging ilaw na lang namin dahil nabitiwan ni Elizabeth ang sa kanya nung tumatakbo kami paalis. Hindi yun sapat para makakita kami na maayos. Ilang beses din akong nadulas sa mga ugat ng puno at kamuntikan ng mahulog sa bangin. Pero walang humpay pa rin ang pagsunod ng mga aswang sa amin. Sep! Unti-unti nang nawawala ang mga usok. Sir Joseph, hindi na namin makita ang iba. Anong gagawin namin? Nakita ko sila! Kaya ko silang ituro sa inyo! Salamat, Isagani. Ikaw muna bahala. Gagawin ko ulit ang ritual. Makakaasa ka! Poprotektahan ko kayo! Binigyan ng direksyon ni Elizabeth kung saan titira si Isagani. Sinisigaw nito kung saan ang mga nakikita niyang aswang upang marinig din ng ibang sundalo. Ako naman ay muling sinindihan ng kandila at muling isinagawa ang ritual. Pero nung iuulat ko na ang nakasulat sa papel, bigla na lang nanginig ang mga kamay ko. Dumoble ang tagaktak ng pawis ko at nagsimula ring manikip ang aking dibdib. Kinabahan ako noon habang napatitig sa papel. Doon ko lang napagtanto na ang ritual na hawak ko ay isang makapangyarihang ritual at kapag ginamit ko pa ito ulit, sisipsipin nito ang sarili kong buhay. Joseph! Patagal pa ba? Kuya Isagani, ayos lang ho ba kayo? Sir, mukhang malalim po ang sugat ninyo. Umatras muna po kayo, saglit. Ma'am Elizabeth, madami pa po ba sila? Opo, mahigit sa 15 pang natitira. Nakapaligid po sila sa atin. Ayos lang ako. Kaya ko pang kumilos. Naistatwa ako habang napunta ang tingin sa sugatan kong kaibigan na ginagamot ng isa sa mga sundalo. Namayani ang kanilang mga ingay at ang pag-iyak ni Elizabeth pero pinili niya pa ring lumaban. Lahat kami ay desperadong malutas ang problema at umuwing matagumpay. Pero dahil sa lakas at pagiging agresibo ng aswang, nagiging dehado kami. Doon ako nakapag-isip kung bakit pa ba ako nag-aalinlangang gawin ulit ang ritual. Ang pinakamahalaga sa amin noon ay maubos silang lahat, kaya kahit na posibleng maging huling gabi ko na ang araw na yun, isinawalang bahala ko ang aking buhay at sinimulan ulit ang ritual. Hindi ko pa man yun natatapos, naramdaman ko na kaagad ang dugong dumaloy mula sa aking ilong, bibig at mga mata. Napaubo ako ng ilang beses pero hindi ako tumigil. Pinapos ko ang ritual hanggang sa tuluyang nanumbalik ang mga usok. Bumagal din ang mga galaw ng aswang kaya napagtanto kong hindi lang isang epekto ang kayang gawin ng ritual. Kaya ring pahinain ang mga aswang. Kaya kahit na sumasakit na ang ulo ko, muli kong sinimulan ng ritual upang masigurong uuwi kaming matagumpay. Sa tulong ng lahat ng mga nandoon, tuluyang napuksa ang mga aswang sa paligid. Huli kong nakitang paghagulgol ni Elizabeth sa tuwa bago bumagsak ang katawan ko sa lupa. Napunta kaagad ang atensyon nila sa akin. Sep, anong nangyayari sa'yo? Sir, nakita niyo po ba ito? Sir, gumising kayo! Dumudugo ang mga mata ni Kuya Joseph. Tulungan niyo akong kargahin siya. Kailangan na nating umalis dito. Sir, sugatan ho kayo. Kami na ang bahala sa kanya. Yun na ang huli kong narinig at naalala sa nangyari nung gabing yun dahil tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay pa rin ako ni Mang Chris. Sumalubong kaagad sa akin ang nag-aalalang mukha ng mag-asawa at si Isagani. Salamat sa Diyos at gising ka na, iho. Kumusta ang pakiramdam mo? Tubig. Kailangan ko ng tubig. Sep, gising ka na. Salamat. Salamat. 2 araw ka rin walang malay. Ganun ako katagal hindi nagising. Kumusta kayo? Ang mga aswang. Wala na, Sep. Nagtagumpay tayo. Napuksa na natin silang lahat. Ikinuwento sa akin ni Isagani ang nangyari sa 2 araw na wala akong malay. Si Micaela raw ang gumamot sa akin nung nakabalik na kami sa baba.
Ipinaliwanag din ni Micaela na inabuso ko ang paggamit ng ritual at pinagsisihan niyang hindi siya nag-iwan ng babala sa akin. Kung tumagal pa raw baka tuluyan na akong nabulag. Nakatanggap din ako ng sermon kay Isagani noon dahil sa ginawa ko. Ang mga sundalo naman marami ang sugatan sa kanila pero lahat sila ay ligtas. Nauna na raw silang umalis noong isang araw nang makumpirma nila mula kay Ma'am Elizabeth na wala ng mga aswang pa itong nakikita. Mukhang tinakpan ang kasong ito dahil wala kaming narinig pang balita mula sa kanila. Nang malaman ng mga kapatid na nagising na ako, nagpunta sila sa amin para magpasalamat sa aming nagawa. Nagpaalam din sila dahil balak na nilang bumalik sa kanila. Magaling na si Elizabeth at wala na silang rason pa para manatili sa lugar namin. Hindi na namin sila nakita pagkatapos noon. Huli na rin nang malaman ng mga kapitbahay ang naging sitwasyon ni Elizabeth. Ganoon din si Amanda. Sinabi namin sa kanila ang nangyari at labis ang pagsisisi ng iba. May iba namang nagmamalinis at pilit na dadahilan kagaya ni Amanda, na dahil lang yun sa takot niya nung gabing yun. Sa araw ng paglisa ng magkapatid, ang balita ring natanggap namin na pumanaw na ang babaylan. Hindi ko alam kung parte ba yun sa pangitaing natanggap niya pero masasabi kong nanatiling buhay ang babaylan dahil sa pag-aalala sa pangitaing nakita. Dahil natapos na ang sakuna, kaya mapayapa na rin itong pumanaw. Kami naman ni Isagani, bumalik na kami sa bahay namin. Bumalik na rin kami sa dati naming gawi, ang maging magsasaka. Yun na rin ang huling kasong natanggap namin at hindi na yun nasundan pa. Nabuhay kaming magkasama at sabay ring tumanda. Nagkaroon ng sariling pamilya si Isagani at ako naman tumandang binata. Pumanaw na ang matalik kong kaibigan kaya sinulat ko ito upang manatili ang alaala ko sa kanya. Hindi ako nakasisigurong wala na talagang mga aswang. Pero sa lugar kung saan kami nakatira, wala na kaming nabalitaan pa. Hanggang dito na lang din ang aking kwento. Natutuwa po akong maibahagi sa inyo ang istorya ko. Maraming salamat po sa mga nakinig nito hanggang dulo. Isang maaksyong istorya po ang ating nasaksihan ngayon. Ang buhay na kinagisnan ng dalawa, si Joseph at Isagani, ay nagsimulang kakaiba hanggang sa napili nilang mamuhay na kagaya ng ibang mga normal na tao dahil hindi na sila napapakain ng kanilang trabaho. Marami na sa atin ang nakaranas ng ganito na kailangan nating isuko ang dati nating kinagawian para sa ating buhay. Ang magkapatid namang si Elizabeth at Esmeralda nakaranas ng kritisismo sa mga tao pero nanatili ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nais ko ring purihin ang pagkakaroon ng lakas ng loob ni Elizabeth sa bandang huli ng kwento. Hindi ko lubos maisip ang sitwasyon niyang yun, lalo na't hindi siya sanay sa ganung kadelikadong sitwasyon. Higit sa lahat, grabe ang tibay ng pagiging magkaibigan ni Joseph at Isagani. Talagang kapit-bisig at walang iwanan hanggang sa pagtanda. Naway kayo rin ay magkaroon ng kaibigang kagaya nila. Maraming salamat at abangan ang susunod naming istorya.